Madilim pa ang Maynila nang dumating si Maribel sa Dangwa. Ang langit ay kulay abong, hindi pa makapagpasya kung gabi pa ba o umaga na. Sa magkabilang gilid ng kalsada, may mga truck na nagbababa ng kahon-kahong bulaklak, mga timba ng rosas, bungkos ng chrysanthemum, basket ng sampagita, at mahahabang sunflower na tila nakasilip sa gitna ng usok at hamog. Bitbit niya ang lumang bag na tela, thermos ng kape, at kahong puno ng gunting, ribbon, alambre, tape, maliliit na card at resibong ayaw na niyang bilangin. Ang kanyang mga daliri ay may bakas ng tinik. Ang kanyang kuko ay may bahid ng lupa. Ang buhok niya ay nakapusod ng mahigpit, pero may ilang hiblang tumatakas sa gilid ng muka, gaya ng pagod na hindi niya maitago. Huminto siya sa harap ng maliit niyang pwesto. Yari iyon ng kahoy. May asul na trapal na punit sa isang sulok at karatulang kupas na ang pintura. Maribel's Flowers. Pinunasan niya ang karatula gamit ang manggas ng blouse. Maganda ka pa rin. Bulong niya, may munting ngiti sa labi kahit pagudang mga mata. Mula sa kabilang pwesto, sumilip si Aling Pasing, isang matandang tindera na may boses na tila laging may pinapagalitan. "Kausap mo na naman ang tindahan mo," tukso nito. Kunot ang noo pero natatawa ang mga mata. "Mas nakikinig po kasi ito kaysa tao," tugon ni Maribel habang binubuksan ang kandado. "Kung nakikinig yan, sana sinabi na sayo na magtaas ka ng presyo," singhal ng Aling Pasing habang hinihila ang tali ng bouquet. "Kapag nagtaas ako, baka wala nang bumili," sambit ni Maribel, humina ang tinig. "Kapag hindi ka nagtaas, baka ikaw ang mawala," giit ng matanda, biglang naging seryoso. Hindi na sumagot si Maribel. Alam niyang tama iyon. Araw-araw halos sapat lang ang kita niya para mabuhay hanggang kinabukasan. May bayad sa supplier, renta sa pwesto, yelo, tubig, pamasahe at utang na tila damong liyag. Kahit bunutin, tumutubo pa rin. Inayos niya ang mga bulaklak. Pulang rosas sa kanan, puting chrysanthemum sa gitna, sampagita sa maliit na basket, sunflower sa likod dahil matangkad at tila laging may sariling yabang. Orchid sa pinakalilim dahil masela ng mga iyon, parang mga yayamang ayaw maarawan. Hinawakan niya isang pulang rosas at marahang tinanggal ang tinik. "Dahan-dahan lang tayo," pakiusap niya sa bulaklak, may biro sa tinig. "Pareho tayong kailangang kumita ngayon." May delivery boy na halos matumba sa bigat ng 2 kahon. "Ate Maribel, tabi!" sigaw ni Jomar, hingal na hingal. Mabilis siyang umurong. "Jomar, 4:00 pa lang, bakit parang hinahabol ka ng demonyo?" tanong niya, natatawa. "Mas masahol po," hingal nito, nakikini pero kabado ang mata. "Late ka na naman." "Hindi pa po," tugon nito, nangingiti pero kabado ang mata. "Pero sa mukha ni Sermon, late na ako bago pa ako ipanganak." Tumawa si Maribel. Kumuha siya ng maliit na carnation at isinuksok sa gilid ng kahon nito. "Oh, para hindi ka masyadong kawawa tignan." Tinignan ni Jomar ang bulaklak. "Libre?" Usisan ito, nanlalaki ang mata. "Hindi, isang ngiti." Ngumi si Jomar ng malapad. "Ayan, bayad na." Umiling si Jomar habang papalayo. "Ate, kaya ka nalulugi eh," sigaw nito, natatawa. Naiwan si Maribel na nakangiti. Sandali lang yun, pero mahalaga. Sa Dangwa, ang tawa ay parang yelo sa timba ng bulaklak. Hindi nagtatagal, pero habang naroon, nakakatulong himinga. Gumuntit-unti ang nawawalang ngiti ni Maribel nang makita siyang talupod sa mesa. 1, 2, 3. Nalalaglag ang mga iyon mula sa bungkus ng imported roses na binili niyang mahal dahil may ikakasal daw na dadaan mamaya. Pinulot niya ang mga talupod. Malambot pa ang mga ito, ngunit nangingitim na ang gilid. "Huwag naman ngayon," pasumamo niya, nanginginig ang labi. "Maaga pa." Pagsikat ng araw, naging mabigat ang init. Uminit ang semento, kumapal ang usok ng jeep, dumami ang tao,
Dumami ang alikabok. Pinunasan niya ang mga talupod gamit ang basang tela. Dinagdagan niya ng tubig ang timba. Naglagay siya ng yelo. Inilapat niya sa lilim ang white roses. Pero may mga bagay na kahit anong ingat ay hindi napipigilan. Nanilaw ang gilid ng mga puting rosas. Kumurot ang carnations. Yumuko ang chrysanthemums na parang nahihiya sa sariling pagkasira. Kinuha niya ang karton na may sulat na tapon. Isa-isa niyang inilagay roon ng mga bulaklak. 12 bilang niya, pinipigilang ang luha. Isa pang bungkos. 13, isa pang rosas. 14. Napapikit siya. Bulaklak lang iyon, paalala niya sa sarili. Pero hindi iyon bulaklak lang. Iyon ang puyat niya. Iyon ang hapunan niya. Iyon ang pambayad sana sa supplier. Iyon ang munting pangarap niyang flower shop na may salamin, aircon at pinto na may kampanilyang tumutunog kapag may pumapasok. May batang babae na huminto sa harap ng pwesto. Payat ito, mga 10 taong gulang, nakasuot ng kupas na pink na damit at tsinelas na hindi pares. Hawak nito ang plastik na supot na may barya. "Ate," tawag ng bata, nahihiya. Lumuhod ng kaunti si Maribel para magpantay ang kanilang tingin. "O anak," malumanay niyang tugon. "Magkano po ang pinakamura niyong bulaklak?" "Para saan?" Kinagat ng labi ng bata. Namumuna ang mga mata nito. "Para po kay nanay," sagot nito halos pabulhom. Tumahimik si Maribel. "Patay na po siya kaninang umaga," sabi ni Lola. "Kahit isa lang daw bulaklak, ilagay namin sa kabaong para hindi mukhang walang nagmamahal." Para may humawak sa puso ni Maribel. "Magkano ang pera mo?" tanong niya marahan. Binuksan ng bata ang supot. 37 pesos po, amin nito na yuko. Alam niyang hindi sapat iyon. Kahit isang maayos na stem, kulang. Pero naalala niya ang libing ng sariling ina. Naalala niya ang kabaong na halos walang bulaklak. Naalala niya kung gaano kasakit malaman na pati pamamaalam ay may presyo. Kumuha siya ng pinakamagandang puting chrysanthemum, dinagdagan niya ng baby's breath at 2 maliliit na rosas. Binalot niya iyon sa puting papel at tinalian ng manipis na ribbon. Ito, sambit niya iniabot, ang bouquet. Napatitig ang bata. "Magkano po?" 37. "Talaga po?" tanong nito napaluha. "Oo," tugon ni Maribel, pilit magaang ang tinig. "Special price para kay nanay." "Ate, baka malugi kayo." "Matagal na akong lugi," biro niya pero may lungkot sa mata. "Hindi na ako takot." Yumakap ang bata sa kanya. Mainit, payat, nanginginig. "Mabait po kayo," hikbi nito. Hinaplos ni Maribel ang buhok ng bata. "Hindi naman. Ayoko lang na walang bulaklak ang nanay mo." Pag-alis ng bata, naupo si Maribel sa bangkito at binilang ang kita. Halos wala. Hinawakan niya ang rosaryo sa bulsa. "Ma, ano ba ang ginagawa ko?" Walang sumagot. Hangin lang ang dumaan, may dalang amoy ng sampagita at usok ng jeep. Yumuko siya para buhatin ng karton ng mga lantang bulaklak. Biglang may matinis na tunog mula sa itaas. Parang pakpak, parang hampas ng hangin. Bago pa siya makatingala, isang puting kalapati ang bumagsak sa sahig ng kanyang pwesto. May dugo sa pakpak nito at sa di kalayuan, may mga batang lalaki na nagtatawanan, hawak ang tirador. Hindi agad nakakilos si Maribel. Nakatitig sa kalapating nangingingid sa sahig ng kanyang pwesto. Puti ang balahibo nito, ngulit may pulang bahid sa kaliwang pakpak. Mabilis ang paghinga nito, taas-baba ang maliit na dibdib na parang hinahabol pa nito ang langit na bigla ang nawala. Sa kabilang kalsada, naghagalpakan ng mga batang lalaki. "Tinamaan!" sigaw ng isa, tuwang-tuwa. "Hulihin natin!" hiyaw ng isa pa, itinaas ang tirador na parang tropeyo.
Biglang uminit ang muka ni Maribel. Ang pagod niya, ang lungkot niya, ang inis sa mga nalantang bulaklak, lahat iyon ay naging galit na tumayo sa loob niya. Tumayo siya, hawak ang basahang-basa pa sa tubig ng klorera. "Hoy!" sigaw niya, nanlilisik ang mata. "Anong ginawa ninyo?" Natigilan ang mga bata. Ang pinakamalaki sa kanila, payat na lalaking may matalim na mata, ay ngumisi. Si Lito iyon, tambay sa paligid ng dangwa, kilala sa pagiging malupit sa mga asunggala at ibon. "Ibon lang yan, ate," sagot ni Lito, nakangisi. "Ibon lang?" ulit ni Maribel, mababa at matalim ang boses. "Kapag kayo ang binato ko sa pakpak, tao lang din ba kayo?" Nawala ang ngisi ng ibang bata. Si Lito ay nagkunwaring matapang, ngunit umatras ang isang paa. "Biro lang po," tugon nito, iwas ang tingin. "Masamang biro ang pananakit," giit ni Maribel. "Umalis kayo bago kukunin niyang tirador at ipakain sa inyo." Nagkaratinginan ng mga bata. Nagtawanan pa sila pero pilit na lang. Pagkatapos ay nagsitakbuhan, dala ang takot na itinago sa yabang. Bumalik si Maribel sa kalapati. Lumuhod siya ng marahan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay. "Huwag kang matakot," bulong niya, biglang lumambot ang tinig. "Hindi kita sasaktan." Kumampay ang ibon, ngunit napakislot ito sa sakit. May maliit na tunog na lumabas sa tuka nito, halos hindi marinig. Parang daing ng bagay na ayaw nang lumaban, ngunit ayaw ring bumitiw. Lumapit si Aling Pasing, bit-bit ang lumang tuwalya. "Maribel, baka may sakit yan," babala ng matanda, pero inabot pa rin ang tuwalya. "Mas may sakit po yata ang batang bumaril," tugon ni Maribel, hindi inaalis ang tingin sa ibon. "Kailangan mo pang magbenta." "Alam ko po." "Kailangan mo pang kumita." "Alam ko rin po." "Pero tutulungan mo pa rin?" tanong ni Aling Pasing, sumuko na ang tono. Tumingala si Maribel. Basa ang mata niya pero matatag ang mukha. "Kung hindi ko tutulungan, sino?" Hindi na nagsalita ang matanda. Inilapag nito ang tuwalya sa tabi niya. Kumuha si Maribel ng kahon ng ribon at nilagyan iyon ng malinis na tela. Maingat niyang binuhat ang kalapati. Ramdam niya ang bilis ng tibok nito sa kanyang palad. Napakaliit ng katawan, napakagaan. Nakakatakot isipin kung gaano kadaling saktan ang isang nilalang na ganito kaliit. "Ang bilis ng puso mo," sambit niya may lungkot sa ngiti. "Pareho tayo." Dinala niya ito sa maliit na sulok ng pwesto sa tabi ng basket ng sampagita. Kumuha siya ng malinis na tubig, bulak at maliit na bendahe mula sa first aid kit na matagal nang nakatago sa kahon. Habang nililinis niya ang sugat, kumikislot ang kalapati. "Sorry," bulong niya, nanginginig ang kamay. "Alam kong masakit, konti na lang." Dumating si Jomar, bit-bit ng plastik ng yelo. Napahinto ito nang makita ang ibon. "Ate, ano yan?" tanong nito, nanlaki ang mata. "Kalapati," tugon ni Maribel. "Bakit may kalapati ka?" "Bumagsak." "Bakit bumagsak?" "Tinamaan ng tiragor." Nawala ang biro sa mukha ni Jomar. "Grabe naman," himugtok nito, may galit sa tinig. "Sino?" "Si Lito at mga kasama niya." "Yung laging nangangaasar ng aso?" tumanggo si Maribel. "Dapat kunin sa kanya yung tirador," giit ni Jomar, kumuyom ang kamay. "Dapat turuan siyang hindi manakit," tugon ni Maribel, mas tahimik ngunit mas mabigat. Tinapos niya ang paglilinis sa sugat. Halatang pilay o bali ang pakpak. Hindi niya alam ang tamang gawin, ngunit ginawa niya ang kaya niya. Milinis, sunuportahan, binalutan, pinainom. "Tulungan mo ako," utos ni Maribel, mahinahon pero nagmamadali. "Hawakan mo tong ilaw." Itinaas ni Jomar ang flashlight. "Ate, anin niya, nag-aalinlangan. Paano kung mamatay?" Huminga si Maribel ng malalim. "Hindi siya mamamatay," giit niya, kahit may panginginig sa tinig. "Paano mo alam?" Tinignan ni Maribel ang kalapati. "Hindi ko alam," amin niya. "Pero kailangan niyang marinig na may naniniwala."
Natapos niyang balutan ng pakpak. Inilagay niya ang ibon sa kahon. Nilagyan ng takip ng bote na may tubig at ilang butil ng kanin. Tinitigan niya ito. Ang mga mata ng kalapati ay itim at makintab. May takot pa rin doon ngunit hindi na kasing talim gaya kanina. "Anong pangalan mo?" tanong ni Maribel. Bahagyang napapangiti sa sarili dahil kinakausap niya na naman ang hindi naman sasagot. Kumurop lang ang kalapati. "Ang puti mo," sambit niya. Hinapos ang gilid ng kahon. "Kahit sugatan. Parang busilak." Tumigil siya at tila may tumunog na maliit sa loob niya. "Busilak?" ulit niya. Mas sigurado. "Bagay sa'yo." Bahagyang gumalaw ang ibon. Tila nakinig. Mula noon, tinawag niya itong busilak. Kinailangan pa rin niyang magbenta ng hapong iyon. Kinailangan pa rin niyang ngumiti sa customer, magbalot ng bouquet, tumanggap ng tawad, magpaliwanag kung bakit may ilang rosas na mas mura dahil malapit ng malanta. Ngunit tuwing may pagkakataon, lumilingon siya sa kahon. Tuwing gumagalaw si Busilak, humihinga siya ng mas maluwag. Tuwing natutulog ito, nag-aalala siya kung natutulog lang ba talaga o humihina. Bandang gabi, lumapit si Aling Pasing dala ng maliit na supot ng butil. Para sa ibon, aninang matanda, iwas ang tingin. Napangiti ni Maribel. "Akala ko po ba baka may sakit? Hindi ko sinabing hayaan mong magutom." Tinanggap ni Maribel ang supot. "Salamat po. Huwag kang magsalamat ng ganyan para kang nasa teleserye." Singhal ng matanda, ngunit namumula ang tenga. Nang gabing iyon, isinara ni Maribel ang pwesto ng mas maaga. Konti lang ang kinita niya. Halos wala. Pero hindi na pera ang nasa isip niya habang pauwi. Dala niya ang kahon ni Busilak sa dibdib, maingat na parang sanggol. Sa maliit niyang inuupahang kwarto, inilagay niya ang kahon sa tabi ng bintana. Ang kwarto ay may bitak-bitak na pader, electric fan na maingay, manipis na kutsyon, at mesa kung saan nakapatong ang larawan ng kanyang ina. Sa larawan, nakangiti ang ina niya. Hawak ang isang bungkus ng sampagita. "Ma," sambit ni Maribel sa larawan, pagod ngunit may lambing. "May bisita tayo." Tahimik ang larawan. Umupo siya sa gilid ng kama at tinitigan si Busilak. Ang ibon ay nakapikit, ngulit gumagalaw pa rin ang dibdib nito. "Pagaling ka," pakiusap niya. "Hindi kita ikukulong kapag kaya mo nang lumipad. Pangako." Kumuha si Maribel ng natirang kanin, nilagyan ng kaunting asin at kinain iyon nakatingin kay Busilak. Gutom pa rin siya pagtatapos, ngunit hindi na niya pinansin. Mas mahalaga sa kanya ang maliit na dibdib na patuloy na tumataas at bumababa. "Alam mo," sambit niya sa kalapati, mahina at nahihiya sa sariling emosyon. "Kung mayaman ako, dadalhin kita sa vet. May gamot ka, may maayos kang kulungan, may vitamins. Pero ako lang to. Pasensya ka na." Bahagyang gumalaw si Busilak. Napangiti siya. "Oo na, hindi ka nagrereklamo. Mas mabait ka pa nga kaysa landlord ko." Hinawakan niya ang rosaryo ng ina at pumikit. "Lord," dasal niya, halos walang boses. "Kung may natitira pa akong pwedeng hilingin, huwag mo munang kunin to. Maliit lang siya. Baka pwede pang bigyan ng isa pang lipad." Nang natulog siya, ang kamay niya ay nakapatong sa gihid ng kahon. Nangangawit ang braso niya pero hindi niya inalis. Gusto niyang maramdaman ni Busilak kahit sa init ng kanyang palad na hindi siya nag-iisa. Sa labas, patuloy ang ingay ng lungsod. May motor na dumaan, may asong tumahol, may batang umiiyak sa kabilang pinto. Ngunit sa loob ng maliit na kwarto, may katahimikan na may bantay. At sa unang pagkakataon sa mahabang araw na iyon, hindi napakiramdam ni Maribel na talo siya. May nailigtas siya. Maliit lang, pero buhay. Lumipas ang 3 linggo. Tuwing umaga, dinadala ni Maribel si Busilak sa tindahan.
Inilalagay niya ito sa ligtas na sulok sa kahon na may malinis na tela habang nag-aayos siya ng bouquet. Sa una, maraming customer ang nagtatanong kung bakit may ibon sa tindahan. May natutuwa, may natatakot, may nagbibiro na baka bagong mascot daw ito. Si Maribel naman ay ngumingiti lang at nagsasabing nagpapagaling pa ang kaibigan niya. Natuto si Busilak na kilamanin ang boses niya. Kapag tinatawag niya ito, bahagyan niyang iniikot ang ulo. Kapag kumakanta siya habang nag-aayos ng bulaklak, pumipikit ito na parang nakikinig. Kapag malungkot siya, tinitigan niya ito na parang may nauunawaan sa mga bagay na hindi niya masabi. Isang umaga, habang nagtatali siya ng ribbon sa bouquet ng pulang rosas, dumapo ang tingin niya sa kahon. "Busilak," sambit niya, "may ngitim pagod. Ikaw na yata ang pinakamatahimik kong customer." Kumurup ang kalapati. "Pero ikaw din ang pinakamahal," gunwaring nagrereklamo. "Wala kang bayad sa lodging, wala kang bayad sa tubig, wala kang bayad sa bigas." Tumawa si Aling Pacing mula sa kabilang pwesto. "Kinakausap mo na naman ang ibon," puna nito, umiiling habang nagtatanggal ng dahon. "Mas polite po siya kaysa ibang customer," tugon ni Maribel. "Totoo yan. Sang-ayon ng matanda. Hindi pa tumatawad ang ibon." Unti-unting gumaling si Busilak. Noong una, halos hindi nito may gagalawang pakpak. Pagkaraan ng ilang araw, kaya na nitong itiklop at iunat ng kaunti. Sa ikalawang linggo, tumatalon na ito sa gilid ng kahon. Sa ikatlong linggo, lumipad ito mula sa mesa papunta sa balikat ni Maribel. Napatigil siya nang dumapo ito sa kanya. Ang katawan ni Busilak ay magaan, ngunit ramdam niya ang init nito sa gilid ng leeg niya. "Uy," bulong niya, halos hindi humihinga. "Baka mahulog ka." Sumiksik si Busilak sa kanya. May kung anong bumukas sa dibdib ni Maribel. Hindi niya inaasahan na ang bigat ng mundo ay maaring gumaan dahil lang sa maliit na nilalang na pumili na manatili sa balikat niya. Napaluha siya. "Ano ba naman to?" sambit niya, tumatawa habang pinupunasan ng mata. "Ikaw ang may sugat, ako ang umiiyak." Habang lumalakas si Busilak, may kabaligtarang lungkot na tumutubo kay Maribel. Alam niyang hindi niya dapat ikulong ang kalapati. Ipinangako niya yon. Ngulit habang papalapit ang araw na kaya na nitong lumipad ng buo, mas nararamdaman niya ang puwang na iiwan nito. Isang gabi, umupo siya sa tabi ng bintana ng kwarto, hawak ang tasa ng kape. Nasa rehis si Busilak, nakatingin sa labas. "Namimiss mo na ba ang langit?" tanong niya, marahan. Bahagyang gumalaw ang ulo ng kalapati. "Siyempre naman," bulong niya, may mapait na ngiti. Sino ba namang linalang na may pakpak ang gugustuhing manatili sa kwartong may maingay na electric fan? Hinawakan niya ang larawan ng ina sa mesa. "Ma, ang hirap pa ng mahalin ng may pakpak," sambit niya, nangungulila ang tinig. "Kailangan mong matuwa kapag kaya ka na niyang iwan." Dumating ang umagang alam niyang darating. Malakas na ang pakpak ni Busilak. Hindi na ito nanginginig, hindi na ito natatakot sa liwanag. Nang dumapo ito sa mesa, tuwid ang tindig nito. Nang ikampay nito ang pakpak, wala nang kiot na makikita. Sa loob ni Maribel, sabay na tumubo ang siya at lungkot. Bago dumami ang tao sa dangwa, dinala niya si Busilak sa labas ng tindahan. Maputlang asulang langit, may kaunting lamig pa sa hangin. Ang ibang tindera ay nagsisimula pa lamang magbukas. Ang Aling Pacing ay nakatayo sa tabi, kunwaring hindi emosyonal, ngulit hindi rin umaalis. Inilapag ni Maribel si Busilak sa dalawang palad. "Busilak?" sambit niya, pilit matatag ang boses. "Kaya mo na." Tinignan siya ng kalapate. Gumiti siya ngunit nangingililang luha. "Hindi kita ikukulong," bulong niya. "Pangako ko yan." Bahagya niyang itinasang mga kamay. Lumipad si Busilak. Una, mababa lang. Umikot ito sa harap ng pwesto. Dumapo sandali sa karatala ng Maribel's Flowers. Pagkatapos, muling pumailan lang, mas mataas. Isang ikot, dalawa, tatlo.
Galing! Sambit ni Maribel, halos mapaiyak. Pagkatapos, tuluyang pumaytaas si Busilak. Nilampasan nito ang trapal, kable, bubong, usok ng jeep at ingay ng dangwa. Unti-unti itong naging maliit na puting tuldok sa langit. Nakatayo si Maribel ng matagal, hawak pa rin ang sariling mga kamay na wala ng laman. Lumapit si Aling Pacing. Ayan, ani ang matanda. Masaya ka na? Tumanggo si Maribel, ngulit basag ang ngiti. Opo, bakit mukhang iniwan ng nobyo? Mas bait po siya kaysa nobyo. Biro ni Maribel, pinipigilan ng lungkot. Hinaplos ni Aling Pacing ang balikat niya. Minsan anak, ang mabuting ginawa mo ay hindi bumabalik sa anyong inaasahan mo. Tumingin si Maribel sa langit. Okay lang po, tugon niya, mahina. Hindi ko naman ginawa para bumalik. Nagpatuloy ang araw. Nagbenta siya, nag-ayos ng bouquet, nakipagtawaran, tumanggap ng reklamo, nagbigay ng libreng maliit na sampagita sa isang batang dumaan. Ngunit sa bawat tunog ng pakpak sa itaas, napapatingala siya. Tuwing may puting papel na nililipad ng hangin, nahahando siya. Tuwing may anino sa bubong, bumibilis ang tibok ng puso niya. Wala si Busilak. Kinagabihan, umuwi siyang mag-isa. Mas tahimik ang kwarto. Mas malaki ang espasyo sa tabi ng bintana. Mas naririnig niya ang ingay ng electric fan, ang pagtulo ng gripo sa banyo, ang sariling paghinga. Ma, sambit niya sa larawan ng ina, may mapait na tawa. Nakakatawa. Nalulungkot ako sa ibon. Humiga siya, pero hindi agad nakatulog. Bago bumukhang liwalay, may kumatok sa bintana. Tok, tok, tok. Napabangon si Maribel. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Nanginginig ang kamay niyang hinawi ang kortina. Naroon si Busilak. Nakadapo sa rehas. Basa ang mga balahibo nito, ngunit hindi karaniwang tubig ang kumikislap doon. Parang hamog na may sariling liwanag, parang maliliit na bituing kumapit sa puting pakpak. Busilak? Bulong ni Maribel, ng lalaki ang mata. Kumampay ang kalapati. Mula sa mga balahibo nito, tumalsik ang kumikinang na hamog. Dumapo ang mga patak sa mga lantang bulaklak na nakalagay sa maliit na garapon sa mesa. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, ang mga tuyong talulot ay unti-unting bumangon. Ang mga kulubot na dahon ay lumambot. Ang kulay ay bumalik. Ang bango ay lumakas. Mas sariwa pa kaysa nung una silang dumating sa dangwa. Napatakip si Maribel sa bibig. Ano ka? Bulong niya, nanginginig sa gulat. Tumingin si Busilak sa kanya. Hindi ito nagsalita, ngunit may katahimikang tila may ibig sabihin. Lumapit siya sa garapon. Hinawakan niya ang isang rosas na kanina ay patay na. Ngayon, sariwa ito. Mas sariwa kaysa anumang bulaklak na nahawakan niya. Hindi ito posible, sambit niya, halos walang boses. Kumurukotok si Busilak. Alam ko, ibon ka, pero kung pwede, huwag kang mag-astang mahiwagang ibon sa harap ng customer. Mula sa kabilang pwesto, napalingon si Aling Pacing. Ano na naman ang pinag-uusapan niyo ng kalapati? Napangiti si Maribel, kinakabahan. Business strategy po. Umirap si Aling Pacing, ngunit hindi na nagtanong. Dumating ang unang customer, isang lalaki naka-uniform ng security guard. May hawak itong maliit na sobre at halatang galing sa night shift. Mamumula ang mata nito sa puyat, pero maayos ang tindig, parang ayaw niyang magmukhang pagod kahit kitang-kita. Miss, bungad ito. Magalang ngunit mahina ang boses. May isang pirasong rosas po ba kayo? Opo. Anong kulay po? Nagdalawang isip ang lalaki. Kahit ano po, para sa anak ko. Birthday niya ngayon. Kumuha si Maribel ng puting rosas. Sandali siyang nag-alinlangan bago inabot iyon. Pinagmasdan niya ang kamay ng lalaki nang tanggapin nito ang bulaklak.
Unti-unting naging dilaw ang rosas. Hindi matingkad, hindi masyadong maliwanag. Kulay araw, nakakasikat pa lang. Napatitig ang lalaki. Ay, sambit nito, ng lalaki ang mata. Bakit po nag-iba? Hinawakan ni Maribel ang gilid ng mesa. Pinipigilan ng kaba. Hindi ko po alam ng buo, amin niya. Pero parang nagbabago siya ayon sa nararamdaman ng humahawak. Tinitigan ng lalaki ang dilaw na rosas. May maliit na ngiti na lumitaw sa pagod nitong muka. Dilaw, bulong nito. Siguro kasi excited ako. First time kong makakabili ng bulaklak para sa anak ko. Lagi kasi pagkain lang. Magugustuhan niya po yan, sambit ni Maribel, malambing ang tinig. Magkano po? Sinabi ni Maribel ang presyo. Nagbayad ang lalaki, pagkatapos ay nag-atubili. Miss, tanong nito, nahihiya. Pwede bang lagyan ng maliit na card? Opo, ano pong ilalagay? Matagal itong nag-isip. Kinamot nito ang batok, halatang hindi sanay magsulat ng malambing. Pakilagay po, kay Mira, pasensya na kung lagi akong tulog kapag gising ka. Mahal ka ni Papa. Habang isinusulat ni Maribel ang mensahe, sumisikip ang dibdib niya. May mga pangungusap na simple lang pero dala ang buong buhay ng isang tao. Pag-alis niyang lalaki, mas humaba ang pila. May matandang babae na bumili ng sampagita para sa altar ng kanyang asawa. Nang hawakan nito ang bulaklak, naging mapusyaw na buhaw ang mga puting talulot. Lagi pa rin akong nalulungkot, bulong ng matanda, pinagmamasdan ng sampagita. Pero hindi na kasing bigat. Hinawakan ni Maribel ang kamay nito. Baka iyan ang sinasabi ng bulaklak. Ngumiti ang matanda, nangingilid ang luha. Sana marunong magsalita ang mga ganito noon pa. Baka mas maaga kong naintindihan ang sarili ko. May binatilyo naman na bumili ng sunflower para sa guro niyang lilipat ng paaralan. Nang hawakan niya iyon, naging kahelang talulot. Bakit orange? Tanong niya, naguguluhan. Baka nalulungkot ka pero ayaw mong ipakita. Hula ni Maribel, banayad ang tinig. Namula ang mata ng bata. Ang daya naman ng bulaklak niyo ate, nang huhuli. Hindi nang huhuli. Tugon ni Maribel, nakangiti, nakikinig lang. Pagsapit ng tanghali, may mga taong naglalabas na ng cellphone, may nagvi-video, may nagla-live, may nagtatanong kung magkano ang emotional flower. May nagbibiro kung pwede raw bang gamitin sa boyfriend na sinungaling. May nagsabing dapat dalhin sa simbahan, may nagsabing dapat pag-aralan ng siyensya. Si Maribel ay hindi alam kung matatawanan o magtatago. Ate, tawag ni Jomar, papasok sa likod ng pwesto. Trending ka. Napatigil si Maribel. Hindi ako pwedeng mag-trending, wala akong maayos na kilay. Ipinakita ni Jomar ang cellphone. Sa screen, naroon ang video ng babaeng may buhaw na rosas, libo-libo na ang views. Ang caption, bulaklak sa dangwa, nagbabago ang kulay ayon sa nararamdaman mo. Totoo ba ito? Namlamig ang kamay ni Maribel. Jomar, bulong niya, paano kung may maggagalit? Bakit naman may maggagalit? Ang ganda nga ate. Lahat ng maganda may kinakainggitan. Hindi nakasagot si Jomar. Dumating ang isang babaeng naka-sunglasses, mamahalin ng bag at halatang hindi sanay sa siksikan ng dangwa. Huminto ito sa harap ng pwesto ni Maribel at tinaas ang baba. Is this the emotional flower shop? Tanong niya, parang ayaw madikit ang dila sa salitang dangwa. Opo, tugon ni Maribel, nagngingiti. Bulaklak pa rin po tawag namin. Kumuha ang babae ng puting orchid at hinawakan. Sa isang iglap, naging kulay abo ang orchid. Nawala ang bango nito, kumipas ang kinang. Napaatras ang babae. What did you do? Sinigal nito, nandidiri ang muka. Wala po, tugon ni Maribel, naguguluhan. Bakit pumangit?
Sumulyap si Aling Pasing sa kabilang puresto. Baka hindi yung bulaklak ang problema. Banat niya, malamig ang tinig. Napalingon ng babae. Excuse me? Excuse ka na, alis ka na. Tugon ni Aling Pasing, hindi man lang kumurap. Namula ang babae sa hiya at galit. Ibinalik nito ang orchid sa florera at mabilis na umalis. Pagalis nito, unti-unting bumalik sa puti ang bulaklak. Natigilan si Maribel. Aling Pasing, bulong niya. Nakita niyo po? Nakita ko. Tugon ng matanda, seryoso na ang mukha. Hindi lang damdamin ang binabasa niyan, pati laman ng loob. Paano kung may taong masama ang humawak? Di mabubuko siya. Paano kung magalit siya? Tinignan ni Aling Pasing ang mata niya. Siguradong may magagalit. Doon unang naramdaman ni Maribel na ang biyaya ay hindi lang regalo. Minsan, ito rin ay ilaw. At kapag may ilaw, lumilitaw hindi lang ang maganda, kundi pati ang dumi sa sulok. Kinagabihan, nang magsara ang pwesto, walang nalanta sa kanyang mga bulaklak. Ni isa. Pinagmasdan niya ang mga yon, nakahilera sa florera, sariwa pa rin kahit buong araw na nahawakan, nabili, naibalik, at naarawan. Ang dating kahon may sulat na tapon ay walang laman. Hinawakan niya ang karton. Magaan ito. Dati, tuwing gabi, mabigat ang kahong yon sa kamay at sa dibdib. Ngayon, parang hindi niya alam kung paano haharapin ang biglang gaan. Lumapit si Aling Pasing habang nagsasara siya. Anak, sambit ng matanda, mababa ang boses. Hindi normal yan. Alam ko po. Baka delikado. Alam ko rin po. Pero ang ganda. Amin ni Aling Pasing, may bihirang ngiti. Napatingin si Maribel sa mga bulaklak. Aling Pasing, bulong niya. Paano kung ito na yung hinihintay ko? Matagal na tumingin ng matanda sa kanya. Kung biyaya yan, alagaan mo. Pero tandaan mo, kapag may biyayang kumikinang, may matang maiinggit. Hindi nakasagot si Maribel. Sa balikat niya, kumrukutok si Busilak. Sa kabilang bahagi ng Maynila, sa isang malamig na opisina na amoy imported roses at mamahaling kandila, nakatingin isang babae sa viral video sa malaking screen. Nakaupo si Doña Celestina Valmores sa likod ng mesa niyang yari sa dark wood. Suot niya ang puting blazer, pearl earrings at pulang lipstick na hindi sumusunod sa ngiti dahil bihira siyang ngumiti ng tunay. Hindi siya tumawa habang pinapanood ng mga tao sa dangwa na humahanga sa bulaklak ni Maribel. Pinisil niya ang hawak na rosas hanggang mabali ang tangkay. Sino? Sambit niya, malamig ang boses. Sino ang tindera na ito? Sa loob ng ilang linggo, nagbago ang buhay ni Maribel nang mas mabilis kaysa sa kaya niyang habulin. Ang dating pwesto niyang nilalangaw kapag tanghali ay naging destinasyon. May pumupunta mula Quezon City, Makati, Cavite, Laguna, Cebu, at kung minsan ay mga balikbayan na may dalang kamag-anak, kamera at tanong na paulit-ulit. Totoo bang hindi nalalanta? Totoo bang nagbabago ng kulay? Totoo bang alam kung nagsisinungaling ang boyfriend? Sa huling tanong, natutunan ni Maribel na ngumiti ng maagat. Bulaklak po ito, hindi private investigator. Mas lalo lang silang natatawa at mas lalo silang bumibili. May bride na dumating isang umaga, sama ang wedding coordinator, 2 bridesmaids at isang ina na mas kabado pa kaysa sa ikakasal. Nakasimpleng dress ang bride, ngunit naninginig ang kamay manghawakan ang sample bouquet. Naging malambot na rosas ang mga puting bulaklak. Napaluha ang bride. Ma, bulong nito, lumingon sa ina. Totoo pala. Lumapit ang ina at hinawakan ng bouquet.
Ang rosas ay hinaluan ng ginto. Napahikbi ito. Anak, sambit ng ina, hinawakan ng pisi ng bride. Akala ko kaya kong hindi umiyak today. Ma, rehearsal pa lang ito. Biro ng bride, pero umiiyak na rin. Nakatayo si Maribel sa likod ng counter, nakangiti habang pinipigilan ng sariling luha. May biyudong lalaki na buwan-buwang bumibili ng bughaw na rosas para sa puntod ng asawa. Hindi ito madaldal. Lagi lang itong nagbabayad, yumuyuko at umaalis. Isang araw, tinanong siya ni Maribel kung gusto ba niyang lagyan ng card. Matagal itong natahimik. Pwede bang walang sulat? Tanong nito, mababa ang boses. Baka masyadong magalit siya sa akin. Bakit naman po? Bago siya namatay, nag-away kami. Maliit lang, tukol sa asin sa sinigang. Mapait itong natawa. Isipin mo yun, huling usapan namin, asin. Hindi alam ni Maribel kung ano ang sasabihin. Hinawakan ng lalaki ang bughaw na rosas. Mas lumalim ang kulay nito, ngunit may bahagyang lila sa gilid. Miss Maribel, sambit nito, nanginginig ang labi. Kapag dinala ko ito sa kanya, sa tingin mo ba alam niyang nagsisisi ako? Marahang itinulak ni Maribel ang card papalapit. Hindi ko po alam kung paano nakakarating ang salita sa mga wala na, tugon niya. Pero alam ko po, minsan kailangan pa rin nating sabihin para sa mga naiwan. Sinulat ng lalaki ang card ng mabagal. Nang umalis siya, mas tuwid ang likod niya kaysa nung pumasok. Unti-unting nakilala ang tindahan ni Maribel sa buong lungsod. Tinawag ng iba ang mga bulaklak na immortal blooms. Tinawag ng iba na truth flowers. Tinawag naman ni Aling Pasing na mga bulaklak na pakialamera. Mabuti pa sila, reklamo ng matanda isang hapon. Alam agad kung sino ang sinungaling. Ako, tumanda na ako sa dangwa, nadadali pa rin ng customer na babalikan ko mamaya. Aling Pasing, tugon ni Maribel, natatawa habang nag-aayos ng orchids. Yun po ang pinakamatandang kasinungalingan sa negosyo. Dapat sa kanila pinapahawakan ng krisantemum mo. Habang lumalaki ang pangalan ni Maribel, lumalaki rin ang pangangailangan. Hindi na sapat ang maliit na pwesto. Araw-araw may bagong order. May wedding package, hotel arrangement, corporate event, funeral wreath, bouquet para sa proposal na minsan ay halatang hindi sapat kahit isang hardin pa ang bilhin. Isang umaga, dumating ang lalaking naka-Amerikana kahit mainit. May dalang leather folder at ngiting sanay makipag-usap sa taong may pera. Ngulit nang humarap siya kay Maribel, magalang ang tindig niya. Miss Maribel Santos, bati nito, inilabas ang calling card. Ako si Ramon Alcantara ng Aurelia Grand Hotel. Napatingin si Maribel sa suot nitong relo pagkatapos sa sariling kamay na may mantsa ng dahon. Ako po, tugon niya, kinakabahan. May problema po ba? Wala. Actually, we want you to be our floral supplier. Napahawak si Maribel sa gilid ng mesa. Supplier? Ulit niya, nanlalaki ang mata. Yes, pahiyag ni Ramon. Weddings, VIP suites, gala dinners, private events, we want your immortal flowers. Immortal? Bulong ni Maribel, napatingin kay Busilak nga nakadapo sa taas ng istantye. Kumurap lang ang kalapati. Naglabas si Ramon ng kontrata. Ipinaliwanag niya ang terms, volume, delivery schedule, pricing at ano-ano pang salita na parang may sariling tinik. Nakinig si Maribel, ngunit nang makita niya ang halaga ng nasa kontrata, naupo siya. Sir, sambit niya, namumutla. Baka may dagdag na zero. Ngumiti si Ramon. Wala. Baka para po sa buong barangay ito. Para sa inyo yan. Hindi siya agad nakapirma. Hindi dahil ayaw niya, kung hindi dahil nanginginig ang kamay niya. Pakiramdam niya kapag inilagay niya ang pangalan sa papel, may pintong magsasara sa dating buhay niya at may bubukas na hindi niya alam kung handa siyang pasukin. Humapit si Aling Pasing, sumilip sa kontrata at sumipol. Aba, ani ng matanda.
Pwede ka nang bumili ng aircon na hindi second hand. Aling Pasing, bulong ni Maribel, halos hindi makahinga. Totoo po ba ito? Hindi ako abogado, pero marunong akong bumasa ng pera. Totoo yan. Tumingin si Maribel kay Busilak. Dumapo ito sa balikat niya at marahang kumurukutok. Parang sinasabi nitong huwag matakot. Pumirma siya. Doon nagsimula ang mas malaking pag-angat. Nakapagpagawa si Maribel ng mas maayos na tindahan sa Dangwa. Hindi niya inalis ang dating pwesto. Pinalawak niya iyon. May salamin na harapan, may maliit na aircon, may maayos na storage, may bagong mesa para sa arrangement, may pinto na may kampanilya. Nang unang tumunog ang kampanilya, napatigil siya sa gitna ng tindahan. Tiningala niya iyon. Ano yon? Tanong ni Jomar, bitbit ang timba ng tubig. Kampanilya, tugon ni Maribel, nangingilid ang luha. Bakit ka umiiyak sa kampanilya? Pangarap ko yan, paliwanag niya, tumatawa habang umiiyak. Bata pa ako, gusto ko ng pinto na tumutunog kapag may pumapasok. Pumasok si Aling Pasing, kunwaring iritado. Aba, sosyal ah, may aircon na. Kailangan ko na bang magpa-appointment bago makipagchismisan? Yunakap siya ni Maribel. Salamat po, bulong niya, mahigpit ang yakap. Ano ba? Reklamo ng matanda. Ngumit hinaplos nito ang likod niya. Binabasa mo blouse ko, bago pa naman ito. Ukay pero bago sa akin. Hindi nakalimot si Maribel. Ginawa niyang delivery coordinator si Jomar. Tinulungan niya si Aling Pasing maglagay ng bagong freezer. Nagbigay siya ng maliit na puhunan sa dalawang tindera na muntik nang magsara. Sa loob ng tindahan, naglagay siya ng mesa na may karatulang gawa ng kahoy. Kung para sa mahal mong yumao at kulang ang pera mo, magsabi ka lang, hindi lahat ng pamaalam kailangang mahal. May mga negosyanteng nainis sa kanya doon. Isang lalaking nakabarong ang lumapit isang araw, nakakunot ang noo. Miss Maribel, sambit nito, you are disrupting pricing standards. Hindi sigurado si Maribel kung insulto iyon o diagnosis. Ang alin po? Giving away flowers below market value, it affects everyone. Mula sa likod, sumabat si Aling Pasing. Kung apektado ka ng libreng bulaklak sa lamay ng mahirap, baka hindi presyo ang problema mo. Namula ang lalaki at umalis. Napatingin si Maribel sa matanda. Aling Pasing, baka customer yun. Hindi, sermon yon na may sapatos. Sa kabila ng lahat, nanatili si Busilak sa tabi ni Maribel. Tuwing madaling araw, bago pa magising ang lungsod, lumilipad dito pataas, mas mataas kaysa bubong, usok at kayang makita ng mata ni Maribel. Kapag bumabalik ito, may mahiwagang hamog sa mga balahibo. Ipinagpapagpag nito ang hamog sa mga bulaklak at ang mga iyon ay nagiging sariwa, walang kupas at handang makinig sa puso ng hahawak. Hindi niya alam na may iba pa ring nagbabantay. Sa loob ng itim na kotse sa tapat ng bagong tindahan, pinagmamasdan ni Doña Celestina Valmores ang mahabang pila ng customer. Katabi niya si Vanessa Valmores, ang pamangkin niyang influencer. Hawak nito ang cellphone, inis na inis habang pinapanood ang sariling engagement bumaba dahil puro tungkol kay Maribel ang laman ng feed. Tita, reklamo ni Vanessa, nakasimangot. Ang dami niyang customers, viral na naman siya. Hindi kumurop si Doña Celestina. Lahat ng bulaklak nalalanta. Pahayag niya, malamig lang tono. Tita, clearly hindi yung kanya. Dahan-dahang lumingon si Doña Celestina sa kanya. Kailangan lang malaman kung saan puputulin. Si Doña Celestina Valmores ay sanay na sinusunod. Sa loob ng mahigit 20 taon, siya ang tinatawag na reyna ng imported flowers. Siya ang supplier ng pinakamalalaking hotel sa Maynila. Siya ang hinahanap kapag may kasalang anak ng politiko, debut ng anak ng negosyante, anniversary gala ng luxury brand o private dinner ng mga taong mas gusto pang bumili ng isang florera kaysa magbayad ng maayos sa empleyado. Ang opisina niya ay nasa taas ng isang gusali sa Makati. Malamig yon,
tahimik at mabango sa paraang hindi natural. Hindi tulad ng dangwa na may halong putik at pawis ang bango ng bulaklak. Ang opisina ni Doña Celestina ay amoy mamahaling kandila, air purifier at imported roses na hindi kailanman nakakita ng alikabok. Sa bawat sulok may florera, rosas mula Ecuador, tulips mula Holland, peonies mula Japan, orchids mula Thailand. Lahat perpekto, lahat mamahalin, lahat tila nakatayo ng tuwid dahil takot malanta sa harap ng may-ari. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, kahit ang malamig na opisina ay hindi na makapagpalamig sa ulo ni Doña Celestina. Pumasok ang kanyang sekretary na si Marga, hawak ang tablet na parang hawak ang sariling sentensya. "Ma'am," sambit ni Marga, naminginig ang tinig. "Cancel po ang Aurelia Grand Hotel contract." Hindi tumingala si Doña Celestina sa dokumentong pinepirmahan. Reason. Lumipat po sila kay Maribel's Flowers. Next. Napalunok si Marga. Valencia Morales Wedding. Cancel din po. Reason. Gusto raw po ng bride ng bouquet na nagbabago ang kulay habang naglalakad siya sa aisle. Humigpit ang hawak ni Doña Celestina sa fountain pen. Next. Maison Lirio Perfumes paused negotiations. Interested po sila sa emotional reactive floral oil ni Maribel. Nabali ang fountain pen sa kamay ni Doña Celestina. Tumulo ang itim na tinta sa kanyang daliri. Hindi siya sumigaw. Hindi niya kailangan. Sa opisina niya, mas nakakatakot ang katahimikan kesa sigaw. "Marga," sambit niya, halos pabulong. "Opo, ma'am." Patawag si Vanessa. "Opo, ma'am." Nagmamadaling lumabas si Marga, halos nabangga sa pinto. Naunang pumasok ang bango ng mamahaling pabango bago si Vanessa. Suot nito ang sunglasses kahit nasa loob ng opisina. Hawak ang cellphone at may ekspresyong tila lagi siyang may nakikitang hindi sapat ang ganda. "Tita," bungad ni Vanessa, inis na inis. "Please tell me may gagawin na tayo. Nakairita na yung tindera. Pati followers ko nagko-comment ng try mo yung flowers ni Maribel. Excuse me, hindi ako laboratory rat." Dahan-dahang pinunasan ni Doña Celestina ang tinta sa daliri. "Tindera," ulit niya. Parang nilalasap ang salita. Iyan ang dapat ipaalala sa kanya. Umupo si Vanessa sa harap niya. "So, ano? Buy her? Buy the secret," tugon ni Doña Celestina. "Kung may formula, kukunin natin. Kung may supplier, bibilhin natin. Kung may tao sa likod niya, babayaran natin." "And if she says no?" tanong ni Vanessa. Kumislap ang mata. Ngumiti si Doña Celestina. Manipis. Walang init. Then we remind her what happens to small people who stand in the way of large doors. Kinabukasan, dumating si Doña Celestina sa Busilak Blooms. Tumahimik ang ilang tindera nang bumaba siya mula sa itim na kotse. Kilala siya ng lahat sa industriya. Ang iba ay humanga sa kanya. Ang iba ay natakot. Ang iba, tulad ni Aling Pasing, ay matagal nang hindi bilib sa mga taong mabango pero mabaho ang ugali. Suot ni Doña Celestina ang puting suit, pearl earrings at takon na hindi bagay sa basang semento ng dangwa. Ngunit nilakad niya ang kalsada na parang siya ang may-ari ng lupa, hangin at lahat ng tingin na dumadapo sa kanya. Tumunog ang kampanilya nang pumasok siya sa tindahan. Si Maribel ay nasa counter, nag-aayos ng bouquet na may white roses at pale pink carnations. Dumapo si Busilak sa taas ng istante at nanahimik. "Good morning po," bati ni Maribel. Magalang ngunit ramdam ang biglang kaba. Tinignan siya ni Doña Celestina mula ulo hanggang paa. Hindi iyon timin ng taong naghahanap ng mukha. Iyon ay tingin ng taong nagtatanti ng presyo. "So, ikaw si Maribel," wika nito, may namiting walang init. "Opo," tugon ni Maribel. "Kayo po si Doña Celestina Valmores." "Good, kilala mo ako." "Sino po bang nasa Bulaklak ang hindi kayo kilala?" Bahagyang ngumiti si Doña Celestina. "Then you know I can change your life."
Napatingin si Maribel kay Busilak pagkatapos ay bumalik sa bisita. Nabigo na po, tugon niya, maingat. Pero salamat po. Sandaling nanigasan ngiti ni Doña Celestina. Umupo siya kahit hindi inalok. Anak, sambit niya. Malambot ang boses, ngunit matalim ang mata. Hindi ka bagay sa mundong pinapasukan mo. Napakunot ang noho ni Maribel. Po? Ang bulaklak mo, pang mayaman, pang hotel, pang palasyo, pang international perfume houses. Pero ikaw, huminto ito at ang tingin niya ay dumulas sa lumang piklat sa kamay ni Maribel. Tindera ka lang ng dangwa. Sa likod, natigilan si Jomar habang may hawak na timba. Si Aling Pasing naman, na kunwari ay bumibili ng floral tape, ay dahan-dahang tumingin kay Doña Celestina na parang tinitimbang kung gaano kabigat ang sampal na nararapat dito. Ngunit hindi sumabog si Maribel. Nakapakit lang siya sa ribbon sa kamay niya. Ano pong kailangan ninyo? Tanong niya, kalmado ngunit may bigat. Naglaba si Doña Celestina ng tseke. Bibilhin ko ang sikreto mo. Tahimik ang tindahan. Name your price, dagdag nito. I can give you more money than you can earn in 10 lifetimes arranging flowers for people who only discovered you last month. Tinignan ni Maribel ang tseke. Mas malaki iyon kaysa anumang perang nahawakan niya. Sapat para bumili ng bahay, sapat para bayaran ng utang, sapat para hindi na matakot sa renta. Ngunit imbes na saya, may lamig na gumapang sa batok niya. Hindi po ipinagbibili ang biyayang galing sa kabutihan, tugon niya, mahinahon, kahit nanginginig ang kamay. Nawala ang ngiti ni Doña Celestina. Lahat ipinagbibili. Hindi po lahat. Don't be sentimental, singhal nito, pahagyang tumaas ang kilay. Sentiment is what poor people call what they cannot monetize. Napasinghap si Jomar. Nangingit ang mata ni Aling Pasing. Ngungit si Maribel ang humakbang palapit. Ang tawag po namin doon ay dignidad. Tugon niya, mababa, ngungit malinaw ang tinig. Matagal siyang tinitigan ni Doña Celestina. Mag-ingat kahiha, babala nito. Ang hindi marunong makipagkasundo, natututong matalo. Nanginginig ang tuhod ni Maribel, ngunit hindi siya umatras. Mas gusto ko pong matalo nang hindi ibinebenta ang kaluluwa ko. Tumayo si Doña Celestina. Sayam, sambit niya, may ngiti na mas matalim kaysa galit. Maganda pa naman sana ang kwento mo. Pag-alis nito, saka lamang nakahawak si Maribel sa mesa. Pakiramdam niya ay kanina pa siyang hindi humihinga. Ate, tanong ni Jomar, nag-aalala. Okay ka lang? Hindi, amin ni Maribel, namumutla. Pero hindi rin ako bibigay. Lumapit si Aling Pasing at inilapag ang floral tape sa counter. Magkano ito? Tanong ng matanda, parang walang nangyari. Aling Pasing, hindi po ito oras para... Magkano nga? Libre na po. Aba, hindi, magbabayad ako. Inilapag nito ang barya. Kailangan mong tandaan, hindi ka nag-iisa rito. Kahit floral tape, may kakampi ka. Napaluha si Maribel, ngulit pinigilan niya. Salamat po. Huwag kang umiyak, baka bumaha madulas ako pa ang mabalita. Sa labas, sumakay si Doña Celestina sa kotse. Si Vanessa ay naghihintay, nakakunot ang noo. Tita, usisa nito. Tumingin si Doña Celestina sa salamin ng kotse. Sa loob ng tindahan, nakita ni Maribel na hawak ang isang bouquet habang nasa balikat nito ang puting kalapati. Simulan mo, utos niya. Ano exactly? Gawin mong lason ang pangalan niya. Ngumiti si Vanessa. Sa unang pagkakataon sa bugong araw, tila sumaya ito. That, tugon niya, binuksan ng cellphone. I can do. Kinabukasan, nagising si Maribel sa tunog ng cellphone. Hindi iyon ordinaryong notification. Sunod-sunod iyon, parang ulan ng bato sa bubong. May messages mula kay Jomar, missed calls mula kay Aling Pasing, tags mula sa hindi niya kilala, at videos na paulit-ulit lumilitaw sa feed niya. Binuksan niya ang isa. Naandoon si Vanessa Valmores, nakaupo sa isang cafe na may perpektong ilaw.
Perpekto ang makeup nito, perpekto ang buhok, perpekto rin ang lungkot sa mukha. Ngunit kay Maribel ay halatang inensayo iyon sa salamin. Guys, pahayag ng Vanessa sa kamera, kunwaring nag-aalala. I'm just really worried. These so-called immortal flowers, nobody knows what chemicals are used. What if they're toxic? What if they're unsafe for children? We need accountability. May libu-libong comments. Totoo kaya? Scam siguro. Dapat imbestigahan. Ang bilis yumaman ni Maribel. Suspicious. Humina ang tuhod ni Maribel. Naupo siya sa gilid ng kama. Si Busilak ay dumapo sa tabi niya, nakatingin sa screen. Hindi naman totoo. Bulong ni Maribel. Nanginginig ang labi. Wala naman akong nilalagay na kemikal. Kumuruktok si Busilak marahan. Parang sinasabi nitong alam niya. Pero hindi sapat na alam ng isang kalapati ang totoo. Pagdating niya sa tindahan, manipis ang pila. May ilang customer na pumasok pero hindi bumili. May mga tumingin sa bulaklak na parang may sakit ito. May isang ina na mahigpit ang kapit sa anak habang nagtatanong, "Miss, safe ba talaga yan?" Usisa nito, may takot sa mukha. "Opo," tugon ni Maribel, pilit kalmado. "Wala po akong nilalagay na kahit anong kemikal." "Paano mo mapapatunayan?" Hindi nakasagot si Maribel. Paano nga ba? Sasabihin ba niyang may kalapati siyang kumukuha ng hamog mula sa pinakamataas na ulap? Mukha siyang baliw. Pagkaalis ng babae, naupo siya sa likod ng counter. Ang mga bulaklak sa harap niya ay sariwa, maganda, at tila walang alam sa dumi ng mga salita online. "Hindi ako takot sa hirap," sambit niya kay Busilak. Umiiyak na. Pero ang masakit pala, kapag siniraan ka sa bagay na hindi mo ginawa. Pumasok si Aling Pasing, bit-bit ang mainit na kape. "Uminom ka," utos nito mahigpit ang boses. "Ayoko po." Hindi tanong yon. Tinanggap ni Maribel ang kape. "Baka matapos na ang lahat." Bulong niya nakatitig sa tasa. Hindi matatapos ang totoo dahil lang maingay ang sinungaling. Giit ni Aling Pasing. "Pero minsan po, mas pinapakinggan nila ang maingay." Bago makasagot ang matanda, tumunog ang kampanilya. Pumasok si Vanessa. Kasama nito ang assistant na may hawak na ring light at cellphone. Nakangiti si Vanessa. Gumunit ang mga mata nito ay matalim at tuwang-tuwa sa gulong dala niya. "Hi Maribel!" Bati nito, matamis ang ngiti. "Live tayo, okay lang?" Hindi ito naghintay ng sagot. Itinaas na ng assistant ang cellphone. "Guys, nandito tayo ngayon sa famous Immortal Flower Shop," pahayag ni Vanessa sa kamera. "We're going to ask the owner directly." Lumapit si Vanessa kay Maribel. "May tinatago ka ba?" Tanong ni Vanessa, nakangiting mapangnukso. Huminga ng malalim si Maribel. "Wala," tugon niya, pinipiling maging mahinahon. "Then you won't mind if I touch one?" Bago pa makasagot si Maribel, kumuha si Vanessa ng puting rosas. Sa sandaling humawak ang daliri niya sa tangkay, nagbago ang kulay nito. Hindi rosas, hindi buhol, hindi dilaw, kundi abo. Madilim na abo, parang usok na kumapit sa taluptop. Nawala ang bango, parang biglang tumanda ang bulaklak sa kamay niya. Napaatras si Vanessa. "What the hell?" Sigaw niya natataranta. Nag-ingaya ng comment sa live. Bakit naging gray? Hala, sinungaling ba siya? Expose. Tinignan ni Maribel ang rosas. Pagkatapos, si Vanessa. "Vanessa," sambit niya, mababa at malinaw. "Ano ang dala mong emosyon?" Namula ang mukha ni Vanessa. "Trick to!" singal nito, nanginginig sa galit. "Nilagyan mo to!" Tinangka niyang bitawan ng bulaklak pero biglang may munting tinig mula sa talutod. Nagsisinungaling siya. Napasinghap ang lahat. Nanlaki ang mata ni Vanessa. Nagsisinungaling siya! Ulit ng bulaklak, tuyot at malinaw ang boses.
Binayaran ng post. Utos ni Celestina. Nalaglag ang cellphone ng assistant. Tumigil ang live. Pero huli na. Libo-libo ang nakapanood. Si Vanessa ay namudla, pagkatapos ay namula. Ang maganda nitong mukha ay nayanin sa hiya at galit. "Hindi ito tapos!" banta niya, nanginginig ang labi. Tumayo si Maribel, hawak ang rosas. "Hindi," tugon niya, malungkot ang mata. Ngayon lang yata nagsimula. Tumakbo palabas si Vanessa, halos madapa sa pintuan. Sa labas, nagsimulang magbulbunga ng mga tao. May tumingin sa busilak, may tumingin sa bulaklak, may ilan na natawa, may ilan na nakilabutan. Si Maribel ay hindi natuwa, hindi siya nanalo, hindi pakiramdam ng tagumpay ang makita ang taong napapahiya kahit masama ito sa kanya. Ang naramdaman niya ay takot dahil ngayon ang sikreto ng mga bulaklak ay hindi na lang ganda, katarungan na ito. At ang katarungan kapag tumama sa may kapangyarihan, kadalasang may kapalit. Kinagabihan sa opisina ni Doña Celestina, paulit-ulit na pinanood ang replay. Tahimik si Doña Celestina. Si Vanessa ay naglalakad-lakad sa harap niya, umiiyak sa inis. "Tita, they're mocking me," reklamo ni Vanessa, nanginginig ang boses. "Ginawa nila akong meme." "Tumigil ka," sambit ni Doña Celestina, malamig ang tinig. "Tita, tumigil ka." Nanahimik si Vanessa. Sa gilid ng opisina, naroon si Mang Erning, dating tauhan sa dangwa, na ngayon ay binabayaran ni Doña Celestina para maniktik. Nasa likod niya si Lito, mas matanda na ang mukha pero pareho pa rin ang yabang sa mata. Tiningnan sila ni Doña Celestina. "May ibon sa tindahan," pahayag niya. Tumunggo si Mang Erning, kinakabahan. "Opo ma'am, laging nandun, puting kalapati." Napakunot ang noo ni Lito. "Yun ba yung minsang kong tinamaan?" tanong nito, bahagyang natawa. "Buhay pa pala." Dahan-dahang lumingon si Doña Celestina sa kanya. "Tinamaan mo?" "Opo, matagal na, bago pa siya sumikat." Biglang tumahimik ang opisina. Sa mukha ni Doña Celestina may unti-unting pag-unawa na naging ngiti. "Then perhaps the secret is not in the flowers," sambit niya. Napatingin si Vanessa. "Tita, perhaps," dagdag ni Doña Celestina, "the secret has wings." Kinilabutan si Mang Erning. "Ma'am, ano pong gagawin natin?" Tinapik ni Doña Celestina ang lamesa gamit ang kuko. "Kung hindi natin makukuha ang ibon, susunugin natin ang pugad." Dumating ang gabi na mas tahimik kaysa karaniwan. Sa dangwa, may mga oras na kahit gabi ay buhay pa rin ang paligid. May bumibili para sa lamay, may naghahanda para sa kasal kinabukasan, may delivery ng bagong dating na bulaklak. Pero gabing iyon, kakaiba ang katahimitan. Parang may humahawak sa hangin upang hiwag itong gumalaw. Si Maribel ay nasa loob ng Busilak Blooms, nag-aayos ng huling order. Wedding bouquet iyon para sa isang bride na nag-request ng white roses at sampagita. Sa gitna ng bouquet, naglagay si Maribel ng maliit na blue flower bilang lihim na paalala na kahit ang saya ay may halong kaba. Si Busilak ay nasa ibabaw ng stante, hindi mapakali. "Bakit?" tanong ni Maribel, napansin ng pagkakabalisa. Bilis ng kumurutok ng Busilak. Lumapit si Maribel sa bintana. Madilim ang kalsada. Ilang ilaw lang ng tindahan ang bukas. Sa malayo, may aso na tumahol at biglang tumigil. May naamoy siya. Gasolina. Nanlamig ang katawan niya. Sa gilid ng tindahan, palihim na nagbubuhos si Lito ng gasolina. Suot niya ang lumang jacket at cap na halos tumakip sa mukha. Hawak niya ang plastic galon at sa bawat buhos ay kumakapal ang amoy. Kasama niya si Mang Erning, pawis na pawis kahit malamig ang gabi. "Nanginginig ka," tukso ni Lito, hawak ang posporo. "Malito,"
Bulong ni Mang Erning namumutla. Ngayong ka pa aatras. May tao sa loob. Dapat wala. Pero meron. Giit ni Mang Erning, halos hindi makahinga. Si Maribel at yung ibon. Napalingon si Lito sa bintana. Nakita niya si Maribel. Nagtagpo ang kanilang tingin. Sandaling tumigil ang lahat. Nakilala ni Maribel ang mukha niya. Ikaw, sigaw ng isip niya. Ikaw ang nanakit kay Busilak. Takbo! Sigaw ni Mang Erning, nanginginig ang boses. Ngunit, huli na. Nahulog ang posporo mula sa kamay ni Lito. Sumiklab ang apoy. Bumilis itong kumalat sa kahoy, karton, tela, tuyong dahon at gilid ng lumang poste. Umakyat ang apoy sa tindahan na parang gutom na hayop. Sa isang iglap, ang amoy ng bulaklak ay napalitan ng usok, gasolina at nasusunog na pangarap. Sunog! Sigaw ni Maribel, nanlaki ang mata. Tulong! Naggagulo ang dangwa. Tumakbo ang mga tao dalang timba. May sumigaw ng tubig, may natawag ng bumbero. May mga tindera na umiiyak habang inilalayo ang sariling paninda. May lalaki na sumubok pumasok, ngunit napausog sa init. Sa loob, kumampay si Busilak. Tinangka nitong lumipad labas, ngunit kumapal ang usok. Bumagsak ito sa sahig malapit sa mga plorera. Busilak! Sigaw ni Maribel, takot na takot. Susugod sana siya, ngunit hinila siya ni Jomar palabas mula sa pinto. Ate, huwag! Sigaw nito. Umiiyak. Mamamatay ka! Nandun siya! Iyak ni Maribel, nagpupumiglas. Pakwalan mo ako! Hindi, Jomar! Magagalit ka sa akin habang buhay kung gusto mo, pero hindi kita papasukin dyan. Hinila rin siya ni Aling Pasing, nanginginig ang kamay ngunit matatag ang tinig. Maribel, sigaw ng matanda. Tumingin ka sa akin. Hindi makatingin si Maribel. Ang mata niya ay nakadikit sa apoy. Nandun si Busilak. Hikbi niya. Halos mabiyak ang boses. Nandun siya. Alam ni Aling Pasing na walang salita ang makakapawi sa sakit na yon. Kaya hinawakan na lamang niya si Maribel ng mahigpit habang nagliliyab ang tindahan. Sa kabilang kalsada, sa loob ng itim na kotse, pinanood ni Doña Celestina ang apoy. Hindi siya ngumiti ng malaki. Isang maliit na kurba lamang sa labi. Sapat para makita ni Vanessa na natutuwa siya. Tita, sambit ni Vanessa, may kaba sa boses. May tao sa loob. Hindi na nating problema ang pinili niyang manatili. Tugon ni Doña Celestina. Malamig ang tingin. Pero kung may mamatay? Tumahimik ka. Tumahimik si Vanessa. Ngulit sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang masaya sa sariling kasamaan. May takot na gumagarap sa mukha niya. Sa loob ng tindahan, ang mga bulaklak na nadapuan ng mahiwagang hamog ay nagsimulang kumislap. Una, maliit lang. Parang baga sa ilalim ng abo. Pagkatapos, lumakas ang liwanag. Ang hamog sa mga talupet ay naging parang maliliit na bituin. Ang mga rosas, sampagita, orchids at chrysanthemums ay sabay-sabay na naglabas ng malamig na kinang. Sa ilalim ng isang lumang paso na naiwan pa mula sa unang pwesto ni Maribel, may kumatok. Tok! 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 Bumuka ang lupa. Mula roon, lumabas ang isang maliit na lalaki na may mahabang balbas, gintong tungkod at sombrerong yari sa dahon ng sampagita. Maliit siya, ngulit nang tumayo siya sa gitna ng apoy, umatras ang apoy na para bang kilala siya nito. Tumahimik ang lahat ng nakakita.
Tumingala ang maliit na nilalang sa apoy. Sino? Pahayag nito, malakas kahit maliit ang katawan, ang nagtangkang pumatay sa aking busilak. Nanlaki ang mata ni Maribel. Duwende! Bulong niya, hindi makapaniwala. Itinaas ng nilalang ang tungkod. Ako si Lakan Amarillo, tagapag-alaga ng kaharian ng mga walang kupas na bulaklak. Umiikot ang malamig na hangin. Hindi ito galing sa kalsada, hindi ito galing sa gabi. Galing ito sa mga bulaklak mismo. Apoy na ipinanganak sa inggit. Wika ni Lakan Amarillo, matalim ang tinig. Bumalik ka sa anyong hindi nananakit. Bumagsak ang tungkod sa lupa. Ang apoy ay sumabog pataas, hindi bilang apoy, kundi bilang libo-libong pulang talutod. Lumipad ang mga petal sa langit. Isa-isang nawala ang apoy sa kahoy, sa kurtina, sa mesa, sa pinto, sa mga kahon. Ang usok ay naging amoy ulan at sampagita. Napatigil ang lahat. Sa gitna ng basang abo at pulang palutod, nakita ni Maribel si Busilak. Buhay ito. Nanghihina, mulit na kadilat. Busilak! Sigaw niya, umiiyak sa ginhawa. Tumakbo siya papasok at ginakap ang kalapati. Lumapit si Lakan Amarillo. Maribel. Sambit nito, maluman na hinanayon. Matagal kitang pinagmamasdan. Tumingin siya rito, luhaan. Kayo po ang may-ari kay Busilak? Hindi may-ari, kaibigan, tagapag-alaga. Ngunit ikaw ang pinili niyang batok. Tok. Tok. Bumuka ang lupa. Mula roon, lumabas ang isang maliit na lalaki na may mahabang balbas, gintong tungkod at sombrerong yari sa dahon ng sampagita. Maliit siya, ngulit nang tumayo siya sa gitna ng apoy. Umatras ang apoy na para bang kilala siya nito. Tumahimik ang lahat ng nakakita. Tumingala ang maliit na nilalang sa apoy. Sino? Pahayag nito, malakas kahit maliit ang katawan, ang nagtangkang pumatay sa aking busilak. Nanlaki ang mata ni Maribel. Duwende! Bulong niya, hindi makapaniwala. Itinaas ng nilalang ang tungkod. Ako si Lakan Amarillo, tagapag-alaga ng kaharian ng mga walang kupas na bulaklak. Umiikot ang malamig na hangin. Hindi ito galing sa kalsada, hindi ito galing sa gabi. Galing ito sa mga bulaklak mismo. Apoy na ipinanganak sa inggit. Wika ni Lakan Amarillo, matalim ang tinig. Bumalik ka sa anyong hindi nananakit. Bumagsak ang tungkod sa lupa. Ang apoy ay sumabog pataas, hindi bilang apoy, kundi bilang libo-libong pulang talutod. Lumipad ang mga petal sa langit. Isa-isang nawala ang apoy sa kahoy, sa kurtina, sa mesa, sa pinto, sa mga kahon. Ang usok ay naging amoy ulan at sampagita. Napatigil ang lahat. Sa gitna ng basang abo at pulang palutod, nakita ni Maribel si Busilak. Buhay ito. Nanghihina, mulit na kadilat. Busilak! Sigaw niya, umiiyak sa ginhawa. Tumakbo siya papasok at ginakap ang kalapati. Lumapit si Lakan Amarillo. Maribel. Sambit nito, maluman na hinanayon. Matagal kitang pinagmamasdan. Tumingin siya rito, luhaan. Kayo po ang may-ari kay Busilak? Hindi may-ari, kaibigan, tagapag-alaga. Ngunit ikaw ang pinili niyang balikan. Kayo po ang nagpadala sa kanya? Hindi. Ani ng Lakan Amarillo, nakatingin kay Busilak. Nasugatan siya dahil sa kalupitan. Bumagsak siya dahil sa sakit. Bumalik siya dahil sa kabutihan mo. Napahigpit ni Maribel ang yakap kay Busilak. Akala ko mamamatay siya. Akala rin ng apoy na mananalo ito. Pahayag ng duwende at bahagyang ngumiti. Sa labas, ang abo sa lupa ay nagsimulang kuminang. Gumuhit ito ng mga bakas ng paa papunta sa pinagtataguan ni Nalito, Mang Erning, Vanessa at Doña Celestina. Nagsimulang magbulbulan ng mga tao. Nandyan sila. Sila ang may gawa. Celestina! Namumutla si Doña Celestina nang bumaba siya sa kotse. Sa unang panahon, hindi siya mukhang reyna. Mukha siyang taong nahuling may apoy sa kamay. Dinala ng mga tao si Nalito, Mang Erning, Vanessa at Doña Celestina sa harap ng nasunog na tindahan. May usok pa sa paligid, ngulit wala ng apoy. May basang abo sa kalisyada. May mga pulang talutod na nakadikit sa bubong,
poste at damit ng mga tao. Ang Busilak Blooms ay sugatan. May pahagi ng kahoy na itim, may basag na salamin, may natunaw na plastik, may mga istanteng bumigay, ngunit nakatayo pa rin ito. Si Maribel ay nakaluhod, yakap si Busilak. Naninginig siya hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng muntik nang mawala. Lumapit si Lakan Amarillo sa apat na may sala. Maliit siya, ngunit walang nangahasing tumawa. Kahit si Doña Celestina ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang apoy na ginamit ninyo, pahayag nito, tumitigas ang mukha, ay hindi kayo susunugin. Ngunit susunugin ito ang kasinungalingan sa inyong buhay. Napaluhod si Mang Erning. Patawad, hikbi nito, nanginginig ang kamay. Natakot lang ako, binayaran ako, pero hindi ko ginustong may masaktan. Tiningnan siya ni Lakan Amarillo. Ang takot ay hindi palaging kasalanan. Tugon ng duwende. Pero ang pagsunod sa kasamaan dahil sa takot ay may kapalit. Babawi po ako, giit ni Mang Erning. Halos isubsob ang mukha sa lupa. Aamin ako sa barangay. Sasabihin ko lahat. Ang tunay na pagsisisi, ani ni Lakan Amarillo, ay hindi sinasabi lang, ginagawa. Itinaas niya ang tumpod. Ang mga kamay ni Mang Erning ay unti-unting naging kulay abo, parang uling. Napahigbi ang lalaki. Ano to? Kapag gagamitin mo ang kamay mo para sirain ang kabuhayan ng iba, lalabas ang marka ng abo. Mawawala lamang ito sa bawat araw na gagamitin mo ang kamay mo para magtayo, hindi manira. Tumanggo si Mang Erning habang umiiyak. Opo, gagawin ko po. Bahagyang lumiwanag ang dulo ng kanyang daliri. Humarap si Lakan Amarillo kay Lito. Si Lito ay nagpapanggap pa ring matapang, ngunit nanginginig ang panga niya. Hindi ako naniniwala sa sumpa, angal nito. Pinipilit ang yabang. Lumipad si Busilak mula sa bisig ni Maribel at dumapo sa balikat ng duwende. Tinignan ni Lito ang kalapati. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lang ibon ang nasa harap niya, kundi nilalang na nasaktan dahil sa kanya. Biglang namilipit ang kanyang braso. Aray! Sigaw niya, napaluhod. Ano to? Kapag mananakit ka ng hayop, pahayag ni Lakan Amarillo, mararamdaman mo ang sakit ng pakpak na binali mo. Mawawala lamang ang sumpa kapag nakapag-alaga ka ng sandaang sugatang hayop nang walang kapalit. Umiyak si Lito, hawak ang braso. Hindi ko kaya. Kaya ng mga nisaktan mo ang sakit. Kakayanin mo rin ang pagbawi. Humarap si Lakan Amarillo kay Vanessa. Nanginginig ang babae, hawak ang cellphone na basag ang screen. Wala na ang perpektong ayos niya. May alikabok sa mukha at ang mga mata niya ay basang-basa sa takot. I was just doing content, palusot nito. Pilit nung ngumiti. Misunderstanding lang. Mula sa bibig niya, lumabas ang makapal na usok na amoy sunog na dahon. Napaatras ang mga tao. Tinakpan ni Vanessa ang bibig niya. Ano to? Sigaw niya, nahihiya. Kapag magsisinungaling ka, lalabas ang usok ng katotohanang sinusunog mo. Hindi ako. Mas makapal na usok ang lumabas. Napahiyaw ang ilang tao. Si Vanessa ay napaupo sa lupa, luhaan. Paano ako magla-live nito? Hagulhol niya. Tila iyon pa rin ang una niyang iniisip. Lumapit si Aling Pacing, nakataas ang kilay. Subukan mong mag-truth-telling. Baka mag-trending ka rin. May ilang taong napatawa kahit mabigat ang gabi. Huling humarap si Lakan Amarillo kay Doña Celestina. Tahimik ito pero nagliliyabang mata. May natitirang dignidad sa tindig niya, ngunit basag na ang kinis ng kanyang anyo. May abo sa puping suit, may talumpay-talo sa buhok. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nadumihan ng putik. You cannot do this to me! Mariin wika ni Doña Celestina.
I built an empire. Sa ibabaw ng luha ng iba, tugon ni Lakan Amarillo. Business is business. Hindi, giit ni Maribel. Tumayo habang hawak si Busilak. Nanginginig pa siya, ngunit buo ang boses. Kasakiman iyon. Napatingin si Doña Celestina kay Maribel. Still playing Saint Tindera. Hindi umatras si Maribel. Hindi ako santo, hindi rin ako reyna, pero hindi ako nanunog ng pangarap ng iba. Tahimik ang paligid. Itinaas ni Lakan Amarillo ang tungkod. Doña Celestina Valmores, pahayag niya. Mula ngayon, lahat ng bulaklak na hahawakan mo ng may kasakiman ay malalanta. Lahat ng talupit na gagamitin mo para man lamang ay magiging tuyong dahon. Ang babaeng gumawa ng kayamanan sa bulaklak ay hindi na muling makakahawak ng kagandahang hindi niya iginagalang. Tumawa si Doña Celestina, ngunit may takot sa mata. Ridiculous! Hinablot niya ang isang rosas mula sa florera na nakaligtas sa apoy. Sa loob ng isang segundo, ang rosas ay natuyo, nangitim at naging abo sa kanyang kamay. Napahiyaw siya. Ang mga tao ay napaatras. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat na may mga pusong hindi kayang humawak ng bulaklak. Napatingin si Doña Celestina sa abo sa kanyang palad. Ang mukha niya ay hindi naggalit lang. May takot doon. Para sa isang babaeng ginawang kaharian ng bulaklak, ang sumpa ay mas malalim kaysa kahirapan. Take it back! Utos niya, nanginginig ang tinig. Hindi ako empleyado mo. Tugon si Lakan Amarillo, payapang ngungit matigas. Hindi mo ako mauutusan. I can pay. Wala kang maibagbayad sa mundo na hindi iyo. Tinangka ni Doña Celestina na humakbang palayo, ngunit ang abo sa lupa ay kumislap muli. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng markang itim na parang sunog na talupad. Lumapit si Maribel, hawak si Busilak. Doña Celestina, sampit niya, hindi galit ang tinig kundi pagod. Sana isang araw, matutunan ninyong humawak ng bulaklak nang hindi iniisip kung magkano ang kikitain dito. Tinignan siya ni Doña Celestina na parang gusto siyang saktan sa pamamagitan ng tingin. Do not pity me. Hindi po awa yun, tugon ni Maribel. Paalam yun. Dinala ng barangay tanod sina Lito, Mang Erning, Vanessa at Doña Celestina. Sa bawat tangkang magsinungaling ni Vanessa, may usok na lumalabas sa bibig niya. Sa bawat pag-iwas ni Mang Erning sa tanong, dumidilim ang kanyang mga daliri. Si Lito ay tahimik na umuungol, hawak ang braso. Si Doña Celestina lang ang hindi nagsasalita. Ngumit sa loob ng kanyang nakakuyom na kamay, may abo pa rin ng rosas na hindi niya maipagpag. Kinabukasan, akala ni Maribel ay magigising siya sa katahimikan. Sa halip, nagising siya sa ingay ng martilyo. Lumabas siya mula sa maliit na kwartong pansamantalang tinuluyan niya sa likod ng tindahan ni Aling Pasing. Umaasim ang katawan niya. Amoy usok pa rin ng buhok niya kahit ilang beses na niyang binasa. Sa isip niya, naroon pa rin ang apoy. Ang pagdila nito sa pinto, ang pagbagsak ni Busilak, ang init na hindi niya makalimutan. Ngulit nang makarating siya sa tapat ng Busilak Blooms, napatigil siya. Punong-puno ng tao ang dangwa. Hindi sila customer, hindi reporter, hindi usisero. Dumating sila para tumulong. May dumala ng kahoy, may dumala ng pintura, may dumala ng bagong mesa, may dumala ng yelo, timba, basahan, pagkain, kape, turnilyo at mga lumang istanteng pwede pang gamitin. Si Jomar ay nasa bubong, may tali sa baywang at martilyo sa kamay. Ate, sigaw nito, nakangiti kahit may alikabok sa muka. Good morning. Huwag kang magalit pero pumasok kami nang walang permit. Hindi nakapagsalita si Maribel. Si Aling Pasing ay nasa gitna ng lahat. Nakatali ang buhok, may hawak na clipboard parang general sa digmaan. Oh, ikaw,
Sigaw ng matanda sa isang lalaki. Hindi dyan ang pako. Gusto mo bang bumagsak ang tindahan bago pa magbukas? Lumapit si Maribel, nangingililid ng luha. Ano po to? Tanong niya, halos pabulong. Hindi ba halata? Tugon ni Aling Pasing, kunwari iritado. Nagbabasketball kami. Aling Pasing. Muling pagtatayo to, anak. Sambit ng matanda, biglang lumambot ang muka. Akala mo ba hahayaan ka naming maglinis mag-isa? Pero wala akong pambalid sa inyo. Lumingon si Aling Pasing sa mga tao. Narinig nyo? Wala daw siyang pambayad. May lalaking nagtatawanan habang nagbubuhat ng kahoy. E di, singilin natin ng kape. Tsaka chismis, dagdag ng isang tindera. Tsaka discount sa wedding ko kahit wala pa akong jowa. Sigaw ni Jomar mula sa bubong. Napatawa ang lahat. Napaluha si Maribel. Lumapit ang batang binigyan niya noon ng bulaklak para sa namatay na ina. Kasama nito ang lola niya. May dala silang maliit na paso ng halaman. Ate Maribel, sambit ng bata. Nahihiya pero mas maliwanag na ang mukha kaysa noong una silang nagkita. Para po sa tindahan niyo. Lumuhod si Maribel upang tumapat sa kanya. Anak, si nanay po, patuloy ng bata. Mahina ang boses. Maganda po siya noong inilibing namin dahil sa bulaklak niyo. Hindi na nakapagsalita si Maribel. Nayakap niya ang batang ng mahigpit. Lumapit si Lakan Amarillo mula sa ilalim ng isang paso. Wala nang nagulat. Sa dangwa, mabilis masanay ang tao sa himala kapag may kailangan pang ayusin. Maribel, sambit niya, may munting ngiti. Nakikita mo ba? Tumingin si Maribel sa paligid. Mga kamay na tumutulong. Mga taong minsan niyang binigyan ng diskwento. Mga tindera na minsan niyang pinahiram ng yelo. Mga batang minsan niyang binigyan ng tig-iisang pirasong sampagita. Opo, bulong niya. Umiiyak. Akala ko, bulaklak lang ang itinanim ko. Hindi. Kabutihan. Muling itinayo ang tindahan. Mas matibay, mas maluwag, mas maliwanag. Pinanatili ni Maribel ang isang bahagi ng lumang kahoy na nasunog sa gilid. Nilagyan niya iyon ng salamin at inilagay malapit sa pinto. Hindi para alalahanin ang takot, kundi para huwag kalimutan kung ano ang muntik ng makuha ng inggit. Sa itaas ng bagong pinto, isinabit ang bagong pangalan. Busilak Blooms, mga bulaklak na hindi nalalanta. Sa ilalim, may maliit na karatula. Hindi lahat ng biyaya ay ipinagbibilay. Ang iba, ipinapasa. Nang unang tumunog ang bagong kampanilya, nagpalakpakan ang mga tao. Sa malayo, si Mang Erning ay nagwawalis ng abo. Wala nang uling sa ilan niyang daliri. Nang makita niya si Maribel, lumapit siya, nakayuko. Maribel, sambit niya. Naninginig ang boses. Hindi sapat ang sorry. Alam ko, pero nandito ako araw-araw hanggang matapos ito. Walang bayad. Tinignan siya ni Maribel ng matagal. Galit pa rin siya. Masakit pa rin. Hindi niya kayang burahin yon sa isang sorry. Ngunit nakita niya ang kamay nitong nangingitim pa, hawak ang walis. Magwalis ka ng maayos. Ayoko ng palpak sa tindahan ko. Napatingin si Mang Erning. Luharan. Opo. Si Lito naman ay dumating kinahapunan may bitbit na kahon na sugatang maya.
Kasama niya ang isang batang tinuturuan niyang legyan ng tubig sa takip ng bote. Nakita siya ni Maribel at nanigas ang mukha. Napahinto si Lito. "Hindi ako papasok," sambit nito. Nahihiya. "Dadaan lang ako sa animal clinic sa kanto. Pang-isa pa lang ito." Hindi agad sumagot si Maribel. Si Busilak ay dumapo sa kanyang balikat. "Alagaan mo ng maayos. Hindi sila proyekto. Buhay sila." Tumagdong si Lito na payuko. "Opo." Si Vanessa ay nag-upload ng apology video. Sa tuwing sinusubukan niyang magpalusot, umuusok ang bibig niya kaya napilitan siyang sabihin ang buong katotohanan. Bumaba ang followers niya, ngunit may ilang nanatili kasi unang beses daw nilang narinig ng influencer na nagsabi ng totoo ng tuloy-tuloy. Si Doña Celestina naman ay sumubok na bumalik sa kanyang opisina. Ngunit bawat rosas na hawakan niya ay nalalanta. Bawat orchid ay natutuyo. Bawat imported flower ay nagiging damo sa kanyang palad. Unti-unting bumagsak ang kanyang imperyo. Hindi dahil kinuha sa kanya ang yaman, kundi dahil hindi na kayang humawak ng kagandahan ang kamay na sanay manira. Nang gabi ng muling pagbubukas ng Busilak Blooms, tumayo si Maribel sa harap ng mga tao. Nanginginig siya. Hindi siya sanay magsalita sa maraming tao. Masanay siya sa ribbon, gunting, at tahimik na pag-aayos. "Hindi ko po alam kung paano mag-speech," simula niya. Nahihiya ang ngiti. "Kaya kung pangit ito, sisihin ninyo si Jomar. Siya ang nagsabing kailangan." "Grabe, nadamay ako," reklamo ni Jomar. Napatawa ang lahat. Huminga si Maribel ng malalim. "Noon po, akala ko ang tindahan ko ay lugar lang kung saan ako nagbebenta ng bulaklak. Ngayon, alam ko na hindi pala. Lugar pala ito kung saan may mga taong pwedeng tumulong, umiyak, tumawa, magsisi, magpaalam at magsimula ulit." Tumigil siya. Pinipigil ang luha. "Salamat po sa hindi pag-iwan." Sa sandaling iyon, dumapo si Busilak sa karatala ng bagong tindahan. Ipinagpag nito ang mga balahibo at ang maliliit na patak ng hamog ay kumislap sa hangin. Ang mga bulaklak sa paligid ay sabay-sabay nagliwanag. Hindi malakas, hindi nakakatakot. Sapat lang para makita ng lahat na buhay pa ang himala. Lumipas ang panahon at lalong lumago ang Busilak Blooms. Hindi biglang nawala ang hirap, hindi rin naging perpekto ang lahat. May kontratang hindi natutuloy, may customer pa ring bastos, may delivery na naliligaw, may staff na nagkakamali, may gabi pa ring hindi makatulog si Maribel dahil iniisip niya kung kaya ba niyang panindigan ang laki ng kanyang negosyo. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Naging supplier siya ng weddings, hotels, international floral exhibits at perfume houses. May mga magazine na gustong kunan siya ng litrato. May mga luxury brand na gustong gamitin ang kanyang pangalan. May foreign buyers na nag-offer ng malaking halaga para sa exclusive rights ng mga bulaklak. Tinanggihan niya ang alinmang kontrata na magbabawal sa kanya nang magbigay ng libreng bulaklak sa nangangailangan. Non-negotiable po iyon sa isang meeting. Maayos ang suot, ngunit may lupa pa rin sa ilalim ng kuko. "But that affects premium positioning," paliwanag ng consultant. Problemado ang mukha. Ngumiti si Maribel. "Kung ang pagiging premium ay nangangahulugang bawal tumulong, hindi po bagay sa akin." Sa Dangwa, nagpatayo siya ng training center para sa maliliit na flower vendors. Tinuruan niya silang magpresyo ng tama, gumawa ng kontrata, tumanggi sa pambarat, mag-ayos ng bouquet at humawak ng customer na marunong lang ngumiti kapag may discount. Isang araw, habang nagtuturo si Maribel, may batang vendor na nagtaas ng kamay. "Ma'am Maribel," sambit nito, kinakabahan, "paano po kung natatakot kaming maningil ng tama?" Ngumiti si Maribel. Naalala niya ang sarili niya noon, nagbibilang ng baryang kulang, humihingi ng tawad sa customer kahit siya ang nalulugi. "Natakot din ako noon. Akala ko kapag mahal ang presyo ko, iiwan ako ng tao." "Ano pong nagbago?"
Tanong ang bata. Tumingin si Maribel sa mga bulaklak sa mesa. Naintindihan ko na kapag minamaliit ko ang halaga ng gawa ko, tinuturuan ko rin ng iba na maliitin ako. Tahimik na tumanggo ang mga tindera. Sa tabi, si Aling Pasing ay nakikinig habang kumakain ng turon. Aba, ani ang matanda, ngumunguya. May pa-seminar voice ka na ngayon. Effective ba? Medyo, kulang lang sa pananakot. Hindi po lahat nadadaan sa pananakot, Aling Pasing. Tama, pero malaking tulong. Tumawa si Maribel. Nakapampatayo rin siya ng malaking glass dome botanical garden sa tabi ng kanyang bagong bahay. Ngunit hindi iyon para sa mayayaman lang. Tinawag niyang Hardin ni Busilak. Doon pumupinta ang mga batang may sakit, ang mga matatandang mag-isa, ang mga pamilyang walang pambayad na bulaklak para sa lamay, ang mga ikakasal na simple lang ang pangarap, ang mga taong may salitang hindi kayang sabihin. Sa loob ng glass dome, may mga bulaklak na nagiging buhaw kapag malungkot ang humahawak, rosas kapag umiibig, dilaw kapag kinakabahan pero masaya, at ginto kapag tunay ang pasasalamat. Tuwing madaling araw, lumilipad pa rin si Busilak sa pinakamataas na ulap. Inuuwi nito ang mahiwagang hamog sa kanyang mga balahibo. Ngulit ngayon, hindi na lang ito para sa negosyo. Ipinapahid ang hamog sa mga bulaklak para sa ospital, para sa lamay ng mahihirap, para sa mga batang gustong magbigay ng bulaklak sa kanilang ina, para sa mga taong may dalang bigat na hindi nila kayang pangalanan. Silakan Amarillo ay madalas nang lumitaw sa ilalim ng mga paso, sa pagitan ng sampagita o sa tabi ng fountain na tila normal lang iyon. Isang hapon, nakita niyang nakaluhod si Maribel sa lupa, nagtatanim ng bagong punla kasama ang mga bata. May putik ang kamay niya, may pawis sa noo, at may dahon sa buhok. Mayaman ka na, puna ni Lakan Amarillo, nakangiti. Bakit ikaw pa rin ang naghuhukay? Tumingala si Maribel, may ngiti sa labing pagod ngunit masaya. Kasi po, kapag puro utos na lang ang alam ko, baka makalimutan ko kung saan nagsisimula ang bulaklak. Dumapo si Busilak sa kanyang balikat. Lumapit ang isang batang lalaki, hawak ang maliit na paso. Ate Maribel, tanong nito, inosente ang mukha. Totoo po bang reyna kayo? Napatawa si Maribel. Sinong sabi sa iyo niyan? Si Lola po. Sabi niya, kayo raw ang reyna ng mga walang kupas na bulaklak. Tumingin si Maribel kay Aling Pasing na nakaupo sa bench at kunwaring walang narinig. Aling Pasing? Tawag si Maribel, natatawa. Ikaw ba yan? Hindi ako, tanggi ng matanda, pero may ngiti sa labi. Pero kung reyna ka, ako ang Prime Minister. Mas bagay sa akin ang may kapangyarihan. Lumuhod si Maribel sa harap ng bata. Hindi ako reyna, paliwanag niya, malambing ang tinig. Tindera pa rin ako. Pero ang laki po ng bahay niyo. Bahay lang yon. Ang dami niyo pong bulaklak. Bulaklak lang yon. Ang dami niyo pong tinutulungan. Natigil si Maribel. Ngumiti siya ng marahan. Siguro kung may kaharian man ako, hindi ito dahil sa bahay o bulaklak, dahil ito sa mga taong natutong magtulungan. Isang araw, dumating sa hardin ni Busilak ang isang matandang babae na nakaitim. Mabagal itong lumakad at may hawak na tuyong tangkay na rosas. Walang nakakilala sa kanya sa una. Ngunit nang lumapit ito sa liwanag, nakita ni Maribel ang mukha. Doña Celestina. Payat na siya. Wala na ang dating perlas, wala na ang takon na tila sumusugat sa lupa. Simple ang suot niya at ang mga kamay niya ay nakatago sa guwantes. Natahimik ang mga tao. Tumayo si Jomar sa gilid, nagbabantay. Lumapit si Doña Celestina kay Maribel. Hindi ako pumarito para humingi ng kapatawaran. Sambit niya, paos ang boses. Tahimik si Maribel. Hindi ko pa kaya, dagdag ni Doña Celestina, nakatingin sa lupa.
Dating tigas pa rin ang boses niya pero may bitak na. "Bakit po kayo nandito?" tanong ni Maribel, maingat. Inilabas ni Doña Celestina ang tuyong tangkay. "Ito ang huling rosas sa opisina ko. 3 buwan ko ng hawak. Patay pa rin." Hindi nagsalita si Maribel. Akala ko sumpa lang ang problema pero kahit hindi ako humahawak ng bulaklak, wala pa rin akong maamoy. Kahit imported, kahit mahal, lahat parang papel. Tumingin siya kay Maribel at sa unang pagkakataon, wala nang pagmamataas sa mga mata niya. Pagod lang. Paano mo tinitiis ang mundo kapag wala ng bango? Hindi inaasaan ni Maribel ang tanong. Hindi ito paghingi ng kapatawaran, hindi rin ito palusot. Ito ay tanong ng taong nawalan ng wikang ginamit niya buong buhay. Kumuha si Maribel ng maliit na paso ng sampagita. Inilagay niya iyon sa lamesa ng naghihiwalay sa kanila. "Hindi ko po kayo bibigyan para subukan ninyo agad. Hindi ito test, hindi ito palabas." Tumingin si Doña Celestina sa paso. "Ano ito?" "Aalagaan ninyo." "I will kill it." "Baka?" "Then why give it to me?" Dahil hindi po natututo ang kamay humawak ng maayos kung wala itong hahawakan. Matagal na tumitig si Doña Celestina sa sampagita. Hindi niya ito hinawakan. Tumanggo lang siya ng bahagya. "Hindi mo ako pinatawad." "Hindi pa." Tapat na tugon ni Maribel. Napatingin si Doña Celestina. "Good." Sambit nito, may halos di maaninag na lungkot sa labi. "At least you are not foolish." Hindi po kailangan maging hangal para maging mabuti. Umalis si Doña Celestina dala ang paso. Hawak ito sa ilalim, hindi sa bulaklak. Pinanood siya ni Maribel hanggang makalabas sa glass dome. Lumapit sila kan Amarillo. Maaaring matagal bago mawala ang sumpa niya. Ani ng duwende. "Alam ko po." "Maaaring hindi mawala." "Alam ko rin po." "Bakit mo binigyan ng halaman?" Tumingin si Maribel kay Busilak. "Kasi noon, may bumagsak na sugatan sa pwesto ko. Hindi ko rin alam kung mabubuhay." Ngumiti sila kan Amarillo. "Hindi nagkamali ang langit sa pagpili sa'yo." Sambit niya, "Ang ibang tao kapag yumaman, nakakalimot. Ikaw, habang umaangat, mas lalo mong ibinababa ang kamay mo para iangat ang iba." Hinaplos ni Maribel si Busilak. "Hindi naman po sa akin nagsimula ang himala." Tugon niya, payapa ang mukha. "Nagsimula lang po noong pinili kong tumulong kahit wala akong kapalit na hinihintay." Tahimik ang hardin. Sa labas ng glass dome, papalubog ang araw. Ang liwanag ay tumama sa bubong na salamin at kumalat sa loob parang gintong ulan. Ang mga bulaklak ay sabay-sabay na kumislap, bawat isa ay may kulay na dala ng taong humahawak. May batang humawak ng puting rosas. Naging ginto ito. "Bakit ginto?" tanong ng bata, namamangha. Tumingin si Maribel sa paligid, sa mga batang tumatawa, sa mga matatandang payapang nakaupo, sa mga tindera na marunong ng maningil ng tama. Kay Jomar na nagtuturo sa bagong delivery boy kung paano wag malate. Kay Aling Pasing na kunwaring masungit pero nagbibigay ng turon sa mga bata. Kay Lakan Amarillo na nakangiti sa ilalim ng sampagita. Kay Busilak na malayang lumilipad sa loob ng glass dome. Ngumiti si Maribel. "Kasi," sambit niya, puno ng lambing ang tinig. "May mga pasasalamat na hindi nalalanta." Mula noon, nakilala si Maribel sa buong mundo bilang floral tycoon, ang babaeng may bulaklak na hindi nalalanta. Pero sa puso ng mga tao sa Dangwa, hindi siya naging mahalaga dahil sa mansyon, hindi dahil sa glass dome, hindi dahil sa luxury brands, hindi dahil sa perang kinita niya. Nakilala siya bilang babaeng nagpatunay na ang kabutihang itinanim sa isang sugatang nilalang
ay maaaring mamulaklak bilang biyayang hindi kailanman malalanta.